sabuluhin, arts and crafts ay iyong gawin. Yay! Lalong-lalo na habang bata ka pa. Si Kristo'y tanggapin. Tayo na sa OCBS. Ang salita ng Diyos ay mabibigkas. Tayo na sa OCBS. Sa Diyos bibigay ang best. Tayo na sa OCBS. Ang salita ng Diyos ay mabibigkas. Tayo na sa OCBS. Sa Diyos bibigay ang best. Sa Diyos bibigay ang best. Sa Diyos bibigay ang best. Another song, let's sing Fishers of Men. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Hear Christ calling, come unto me, come unto me, come unto me. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. I will give you rest. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. OCBS Storytelling. Hello mga bata, it's me again, Kuya Neil, ang magtuturo sa inyo ngayong hapon. Ngayon tayo ulit ay mag-aaral ng isang Bible story about our character trait for this month of August, which is hopefulness. But bago tayo magsimula, tayo muna ay mananalangin. So ipikit ang ating mga mata, itong ulo, tayo mananalangin. Panginoong Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po Lord sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom po Lord sa pagturo po Lord about our character trait. Patawarin niyo po kami Lord sa aming mga kasalanan na ginawa. In Jesus' name we pray. Amen. So tara, simulan natin ang ating Bible story. Ang title ng ating Bible story para sa ngayong hapon ay Hope to Walk, the Paralyzed Man and His Friends. So, ang ating memory verse ay makikita natin sa Mark chapter 2, verse 5. Mapag-aaralan natin ang ating Bible story sa Mark chapter 2, verse 1 to verse 12. Our story begins in Mark chapter 2, verse 1, where Jesus Christ had returned into Capernaum. When Jesus Christ returned into Capernaum, many people heard this news that Jesus Christ returned. Capernaum was a city that is located on the northwest shore of the Sea of Galilee. So, itong Capernaum is one of the places where Jesus Christ had lived.
Many people had gathered together that the house was so full that there was no room, even outside the door. So sa sobrang dami ng tao, pati yung pintuan ay puno na din. So wala na makapasok sa bahay ni Jesus Christ. During this time, si Jesus Christ ay nagpipreach ng Word of God. After that, there were 4 men who is carrying another person in a mat. So sila ay papunta kay Jesus Christ. Pero due to sobrang daming ng tao, sila ay hindi makapasok. Sa sobrang daming tao ay wala nang makapasok sa pintuan. So, ang ginawa nila ay sila ay pumunta sa bubong ng bahay. So, binutas nila yung bubong ng bahay para maipaba yung paralyzed man. So, after nito, nung makita ni Jesus Christ, ang sinabi ni Jesus Christ ay, "Son, thy sins be forgiven thee." So, pinatawad ni Jesus Christ ang kanyang mga kasalanan. There were some of the scribes sitting there in the house and wondering why would Jesus said to the paralyzed man that he is saved from his sin. So the scribes believed that only God can forgive the sins of the people. So after that, si Jesus Christ immediately ay nalaman niya agad yung thought ng mga scribes and sinabi sa kanila, "Why reason ye these things in your heart?" So Jesus Christ said to the scribes, "You should not think these things." Jesus Christ asked the scribe, "Is it easier for me to tell this man that his sins are forgiven or tell him to stand up, pick up his mat, and walk?" Sinabi din ni Jesus Christ sa mga scribe na I, the Son of Man, have authority on earth to forgive people for their sins. Then after this, sinabi niya sa paralyzed man na tumayo at maglakad. Yung paralyzed man ay nagtiwala agad kay Jesus Christ at tumayo siya at naglakad. So, nakita nito ng mga tao yung miracle na ginawa ng Panginoon na yung paralyzed man ay pinagaling niya sa kanyang sakit na siya ay nakakalakad na ulit. So, sinabi ng mga tao that they had never seen anything like this before. So, dito nagtatapos ang ating story para sa ngayong hapon about our character trait which is hopefulness. So, ano ang matututunan natin sa ating Bible story? So, yun nga, yung Bible story natin about a paralyzed man na pinagaling ni Jesus Christ. Matututunan din natin sa ating story on how the paralyzed man demonstrates hopefulness, which is our character trait for this month of August. So, ano nga ba ibig sabihin ng hope? Hope means a confident expectation, a desire for something good to happen in the future. So, ayun nga, nakita natin sa story from the start that there were 4 men who was carrying a paralyzed man para sila ay pumunta kay Jesus Christ, na kahit na sobrang daming tao na kahit hindi na sila makapasok sa pinto, na sila ay gumawa pa ng paraan para butasin yung bubong para makapunta sa bahay. So, makikita natin dito sa story na to kung paano nagtiwala yung paralyzed man sa Panginoon. So, ang Panginoon sa story nga natin na gumawa ng isang miracle na pinagaling niya yung kanyang sakit. Sinabi niya sa paralyzed man, sinabi ni Jesus Christ na siya ay tumayo at maglakad. So, alam naman natin kapag ikaw ay paralyzed,
paralyzed na ay hindi ka na makakapaglakad. Pero dito sa story na to ay nagtiwala yung paralyzed man at siya ay tumayo at naglakad. So hindi siya nagdalawang isip na magtiwala sa Panginoon. So makita natin dito yung confidence niya na magtiwala sa Panginoon. So we can apply in our story that we should also have confidence para magtiwala sa ating Panginoon. So, hindi na tayo dapat ay magdadalawang isip, just like in the story, na yung paralyzed man na alam niya na hindi na siya nakakapaglakad, pero nung sinabi ng Panginoon na siya ay tumayo at maglakad, ay ginawa niya agad yun. So, makita natin dito yung paano nagtiwala yung paralyzed man sa Panginoon. So, dapat na tayo din ay magtiwala sa Panginoon. So, we should be confident in God's plan for us. Makita din natin sa story na through faith, we can be saved from our sin. Tulad na nangyari sa story na once na nakita ni Jesus Christ yung paralyzed man, ay pinatawad niya na ito sa kanyang mga kasalanan. So, yun lang mga bata. Punta na tayo sa ating memory verse. Our memory verse is Mark chapter 2, verse 5. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. So, yun lang mga bata. Punta na tayo sa ating Q&A.